Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tatlong mga dahilan rito kung bakit si Bitcoin ay maaaring makabalik sa presyong $70,000 sa nalalapit na hinaharap. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang unang-unang dahilan po rito ay ang presyo ni Bitcoin ay maaaring makarecover sapagkat ang mga bears ay pagod na raw. Yan. Pag sinabi po nating bears, ay ito po yung mga selling pressure o ito yung mga sellers na nagbebenta. Ibig sabihin ay malamang ay baka naubusan na sila ng kanilang ibinebenta na amount ng Bitcoin. At pag nangyari yan ay syempre dito po magti-take over yung mga bulls kung saan ay yung mga buying pressure naman. At ito ang siyang magiging sanhi para umangat ito. Kaya yan, sabi rito ay mukhang yung mga bears ay pagod na or exhausted na at yung patuloy na pagbagsak lamang ni Bitcoin itong mga nakaraang ilang linggo ay parang extension lamang yan. Kaya ayan, yung kalagayan po ni Bitcoin ngayon ay marami na pong bumibili. Yan, marami pong bumibili ngayon ng Bitcoin at mukhang ito po ang siyang magdudulot ng dahilan para makarecover ang presyo ang bumagsak na presyo ni Bitcoin. Ngayon, ang pangalawang dahilan naman dito ay ang spot Bitcoin ETF outflows kung saan ay magkakaroon daw po ng reboot or magkakaroon ng restart. Yan, or mauulit po siya. Sapagkat nitong mga nakalipas po na yan, itong mga nakaraang mga linggo ay ang mga ETF, mga Bitcoin ETF issuers ay nakaranas po ng outflows. Ayan, at hindi po maganda yan kung nakakaranas po ng outflows ang mga Bitcoin ETF, spot Bitcoin ETF issuers. Kasi lumalabas po yung mga funds sa mga ETF issuers na yan. At syempre kung pag lumalabas yung mga funds ay nakakaapekto po yan. Ang impact po niyan ay magdudulot po yan ng pagpagsak sa presyo ni Bitcoin. Kung pag may pumapasok, ay yan naman ay yung kabaliktaran. Kung pag may inflows, ay syempre yan naman po yung magpapaangat sa presyo ni Bitcoin. At sabi rito, ay mukhang sa paparating na linggo ay magkakaroon na ng reboot. Yan, ibig sabihin ay yung outflows na ito ay titigil or magkakaroon ng pagtigil at ang mangyayari rito ay makakaranas naman ng inflows itong spot Bitcoin ETF. Kaya sabi rito ay ayan, mukhang sabi rito ay mukhang pagsapit raw or pagdating raw ng season ng inflows ay ito po yung tatapos sa nararanasan nating hindi magandang panahon ng outflows. Ayan, ang pangatlo namang dahilan rito ay ang spot Ethereum ETF na trading prospects. Ayan, meron daw po kasing pagbabago sa rules or patakaran pagdating po sa mga ETF. At kaya yung mga applicants ay nag-file po sila ng kanilang tinatawag na S1 amendments. At ang hinihintay na lamang po nila ay yung approval ng US SEC dito. Kaya ayan, maliban po rito ay ang SEC, US SEC ay drinap na raw po nila yung kanilang investigation or parang hinayaan na po nila or tinigil na po nila yung kanilang investigation dito kay Ethereum 2.0. Kaya isa po yan, kaya parang pinabayaan na po nila kasi siguro wala silang nakikita na problema dito. Kaya ayan, yan po yung mga tatlong dahilan kung bakit si Bitcoin ay posibleng makabalik sa presyong $70,000 sa mga paparating na araw.
At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.